Good day sa inyo lahat mga viewers, and you're watching right now sa Poltan Design Channel. Today we're gonna do a Pinoy unboxing of the Cooler Master Half XB LAN box. Okay, so ngayon, para saan ba tong LAN box na to at bakit ganito yung form na pinili ng Cooler Master? Well, pasensya na maingay sa background kasi may ano pa ngayon, trabaho pa ngayon sa baba. Anyway, bakit nga ba ginawa to ng Cooler Master? Ang LAN box na ito ay para dun sa mga mahilig mag-test bench, yung kung saan yung hardware mo, walang fixed na hardware dun sa loob ng casing mo. So kung gusto mo ng easy access, gusto mo tanggal kabit ng mga pyesa dahil nag-review ka, well, ito yung perfect case para sa'yo. At the same time, LAN box din siya, sabihin LAN for LAN party. So, papakita ko sa inyo sa ilang mga features niya, bakit siya na-consider na LAN party na casing. Anyway, looking at the box, so maganda yung packaging niya. Katapos, yung nakuha nga pala natin is yung, hindi yung mesh yung ibabaw, kundi yung glass window yung ibabaw, acrylic yung ibabaw na ano niya. Katapos, ang ilan sa mga ano neto is quickly transforms into a test bench, removable motherboard tray, natatanggal yung motherboard tray niya, at meron siyang USB 3.0 at 2X dock slot sa harapan. Mamaya makikita niyo. Tapos, okay, ano pa ba ang mga supports niya na ano? Ang support nito na hard drive is dalawa. Yung X-Docks mismo. Tapos yung optical drives naman, dalawa din. Pero sa SSD, 6. So, 4 sa loob, 2 sa X-Dock. Pero kung gagamitin mo yung X-Dock as para sa hard drives mo, wala kang choice, kundi gamitin mo na lang na SSD is 4 na slots na. Tapos, ang supported nga pala niya na motherboard is standard ATX saka micro ATX. Okay, tapos, huwag na natin tingnan to. Buksan na lang natin agad yung box. Ulit muna natin para mabuksan. Nakakainis yung ingay sa labas. Okay. Okay, so 5. Okay. So ngayon, nabuksan na natin yung box. Ang hirap pala mag-unbox sa bar area. So, wala kasi ako maisip na pagpapatungan nito dahil wala pang dahil kaya dito. Okay. So, ayun. What we have sa box is included yung manual niya. This para sa guide nyo kung anong gagawin nyo. Paano yung mga pamount ng radiator, ng fans, or ng ASL, mismong parts nyo. Na-try ko na itong i-unbox before, kaso nga lang, nagkaroon ako ng sakit. Sobrang pinilit ko siya i-unbox yung isang gabi. Kaso sobrang pause na ako. Talagang, wala na-realize ko hindi talaga maganda na i-unbox na siya. Pina-unbox. Kasi, pangit nung quality. Halatang pagod na ako. Sobrang may sakit na ako. Kaya, inulit ko na lang na i-unbox siya. Okay. Saktong-sakto. So, looking at the case itself, naka-powder coat siya na matte black, which is good plus para sa akin. Ayoko ng glossy. Tapos, yung front panel niya is made of plastic with mesh. Yung mesh is para sa intake mo. So, may dalawang fans na sa loob na 120mm. So, okay na agad. Nasirahin ko yung motor. Okay na agad para sa airflow. Katapos, looking at ito yung 5.35 ninyo base o optical bay nyo para doon sa mga drive bays nyo o sa mga DVD burner o Blu-ray burner. Tapos ito naman yung X-Dock na dalawa. So, bali ang maganda dito sa X-Dock na to, compared dun sa mga previous na casing ng Cooler Master, yung adapter nila para sa hard drive sa SSD, yun, kailangan mo i-bend para masalpak mo yung hard drive. Ito hindi. Meron lang siyang latch dito, tapos ma-expand mo na siya. Tapos pagka nasalpak mo yung hard drive mo,
sara mo lang kung sana siya maglalak. So, wala nang bending. Kaya mas sturdy to. Katapos, meron siyang support din para sa SSD. So, ikaw nasa sa'yo kung pipiliin mo, kung anong gusto mong piliin, kung hard drive ba ang gusto mo ilagay dito, or SSD. Kasi yung SSD naman, meron pang mounting sa loob. Or ano, lalagyanan. Okay, tapos pagdating sa ibabaw, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, yung nakuha natin is yung acrylic version, hindi siya mesh. Ngayon, ang ilan sa mga bakit ayaw nila ng mesh is kasi, paano kung halimbawa, what if lang, nag-test bench ka, tapos naka-cover to, mesh yun, natuluan mo lang iniinom mo or something na basa, madaling makapasok yung water dun sa loob ng motherboard. Kasi motherboard na yung kasunod niyan, nakalatag siya, exposed siya. So, delikado din. Kaya siguro naglabas ang Cooler Master ng acrylic version. Maganda rin naman acrylic version. Katapos, yung pagdating naman sa hawakan, kung mapapansin niyo, very strong siya, rigid yung pagbuhat sa kanya. Kasi ilan sa mga feature ng Cooler Master casing na to, na Hack XB, is yung, although yung side panel niya is made of metal and plastic yung para sa hawakan. Ayan, nakita nyo? Plastic lang yan. Meron siyang support dito underneath na metal. Kaya kahit buhatin mo binubuhat mo yung casing, hindi lang siya dahil sa binubuhat mo siya gamit yung side panel. Binubuhat mo yung casing mismo dun sa chassis itself. So, matibay siya kapag binuhat mo, pag transfer mo. Katapos yung rigidness nung side panel matibay. So, para sa mura lang ata ito eh. Ang parang muli kong tingin ata dito, around 3,000 or 2,000 plus. So, sobrang mura para sa casing, di ba? Katapos, kahit lang murahin lang siya o mura siya, hindi ginamitan ng Cooler Master ng cheap na o manipis na metal. This is a sobrang talaga nakakatuwa. Cooler Master pagdating sa mga quality. Oh, di ba? Lit lang ng side panel niya. Katapos, so yun lang, paano mo tatanggalin yung side panel at saka yung top panel. Katulad yan, i-set ko lang. Tapos, so meron ka ng instant na test bench. Ngayon, tingnan natin yung loob, kung anong meron sa loob ng casing na to. Ilan sa mga nasa loob ng casing nito, yung motherboard tray, micro ATX and ATX sa motherboard ng kasya dito. Katapos, pwede mo siyang tanggalin. Gamit lang yung 4 na thumb screw. Matatanggal mo na yung motherboard tray. Diba? Kaya ngayon, kung mag-i-install ka ng CPU heatsink or mag-access ka ng cable management mo dito dahil dito yung power supply mo, madali mo na lang siya magagawa ng paraan kasi natatanggal yung motherboard tray. Tapos, nagsusupport siya dito ng 120mm or 140mm o na fans. Kaya, ibig sabihin, pwede ka maglagay dito ng 120mm na single rod or dual rod o kaya 280 na millimeter na dual rod. So, sangkapa. Tapos meron ka pang enough space para sa cable management mo. Katapos, ang support nito na PCI na slot is ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya okay din mag-try SLI ka or crossfire o dual SLI or crossfire. Katapos, meron ka din 120mm support dyan para kung gusto mo pang maglagay ng radiator dyan. Katapos, meron din kayong space para sa dalawang 80mm na fan. At ito yung power supply ninyo. Naka-extrude siya, protrude ba? Okay, so naubusan tayo ng memory card. Isa sa mga problema ko yan. Anyway, I was talking about dun sa PSU panel na to, yung part niya, is yung naka-protrude yung nakausog siya ng konti yung PSU ninyo. Para kung sakaling malaki man yung PSU ninyo or maliit man yung PSU ninyo, may mas malaki kayo space para sa cable management dito, which is a big great plus para sa casing na to. Tapos, meron siyang hot swap. Yun yung X-Dock niya ito. Yun nga lang, ayoko lang dito is siguro dahil nga thinking nila, gagamitin nyo naman to sa LAN, hindi nyo to gagamitin as your pinaka-server or workstation ninyo ng casing. So, ang support na lang is 4 na SSD dito, katapos dalawa dito, or dalawang hard drive lang. Okay, ano pa? Ang isa pa sa gusto ko sa casing na ito is yung cable management na ino-offer niya. Marami kayong kung saan pwede nyo itay yung cables nyo para ma-route nyo o ma-route nyo yung
o ma-loop nyo yung cable management nyo. Ayan, nakikita nyo. No? So, pwede nyo talagang paggapangin, maayos na maganda yung cable management niyo. Tapos, meron din filter, yung PSU niyo para kung mag-intake man siya ng ano dyan, hindi niya ma-filter niya yung dust. Katapos, talking about dun sa PSU, nakaangat yung PSU ninyo. So, expect na mas maganda yung airflow na makukuha ng PSU nyo. Hindi siya mag-overheat. Kasi minsan, ang problema ng mga PSU, kapag na-overheat siya, kahit may fan siya, masisira siya agad. Marami case na ganun. Katapos, ano pa? Yun. Yung mga power cables na naman, ito mga cables na, nakaitim na siya. So, madaling mag-stealth. Ano pa? So, I think na-cover ko naman na din lahat. So, there you have it. Here's the Hack XB LAN box. Ito yung casing na para sa LAN or pwedeng test bench din siya. Sa ilang instant lang or removal lang na screw, magiging test bench na siya. Gagamitin ko to para as my test bench na din dahil nagre-review ako ng mga video cards. So, hopefully, maging maganda yung mas maging madali na yung pag-review ko. So, there you have it. Thank you so much for watching this unboxing. At marami pa tayong unbox sa Cooler Master. So, don't forget to subscribe, follow me on Twitter, Instagram, and Facebook.